pangangailangan. Ganun pa man, ang sabi ng kasulatan, ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi bawat salita Amen. ng ating Panginoon. So kailangan natin yung salita ng ating Panginoon, at ang salita ng Panginoon lagi yang nagpa-progress. Ibig sabihin, patuloy na binubuksan ng ating Panginoon ang ating unawa. Yes. Parang eskwelahan din yan. Nung tayo ay baguhan, ang ipinapahayag sa atin, itinuturo sa atin, ay yung ABC. Tama? Ngayon, hindi naman po pwede na high school na, ABC pa rin yung itinuturo. Di ba? Tapos, umabot na sa college, ABC pa rin yung itinuturo. So, hindi po ganun ang Panginoon. Gusto niya na tayo ay patuloy na lumago sa kaalaman. Amen? Kaya ang Diyos kahit kailan ay hindi nagkulang. Actually, nandyan naman na lahat yung mensahe na ipinagkaloob sa atin. Actually, matatagal na po tayo na tumanggap dito sa mensahe na ito. Actually, kachat ko din si Sister P. At tuwan-tuwa din siya na yung gawain dito ay nagpapatuloy. Amen. So, sabi niya, one of these days ay baka makadalo din siya sa mga gawain. So, pray for that. At ang tao actually ay parating nagsasaliksik sa Panginoon. Tama? Amen. Kasi sa tao, likas sa kanya na hanapin, kanyang kilalanin, kanyang alamin kung sino baga itong Panginoon na ito. Kasi bahagi yun ng nasa puso ng tao na hanapin kung sino yung lumikha. Kaso nga lang, hindi lahat makakita. Kasi nga, yung iba ay hinanap ang Panginoon sa pamamagitan ng kanilang mga sariling pamamaraan. Kaya yung iba ay nag-aral sa eskwelahan, nag-aral patungkol sa Biblia, nag-aral ng tinatawag na theology. Pero hindi iyon yung pamamaraan ng ating Panginoon para ipakilala niya ang kanyang sarili. Sabi ng ating Panginoon, walang nakakakilala sa Ama maliban sa anak. Tama? At wala ding nakakakilala sa anak maliban sa mga nais niyang pagpahayagan. So papasok dyan yung tinatawag na pagtatalaga ng Panginoon, yung tinatawag na predestination. Kasi sila lang na pamilya ng Diyos, may pamilya ba ang Diyos? Meron. Sila lang ang makakaunawa, makakaalam ang mga bagay na patungkol sa Diyos. Yan yung masakit na katotohanan. Diba? Sa natural, yung pamilya ni Brother Saldi, diba? Pag merong sinasabi, may plano si Brother Saldi, hindi lahat ay nakakaalam. Sama, ang nakakaalam lang yung kanyang pamilya, kung ano yung direksyon na nais niyang tahakin para sa kanyang pamilya. Sila lang nakakaalam. Ganun din sa ating Panginoon. So, gusto kong ating alamin, ano ba itong kalooban ng ating Panginoon? Kasi, madalas ang tao, sabi ng propeta, pinupuri nila ang Panginoon sa mga bagay na kanyang ginawa noong nakaraan. Tama? At yan, nababasa natin sa Biblia, sa panahon ni Noah, bumaha at 8 tao lang ang nakaligtas. Doon alam natin paano siya gumawa. Tama? Tapos yung dagat ay nahati, sila ay nakatawid. Sa time ni Lord na, nakita natin, amen, dumating siya dito at ibinigay yung kanyang buhay para sa atin. Nabasa rin natin yung mga apostoles, mga alagad ng Panginoon, yung naging karanasan nila. Diba? Pero higit dapat nating malaman ay yung ngayon. Diba? Pinupuri din ng tao kung ano yung gagawin niya sa hinaharap. Alam nila may darating na milenyum, may darating na
tinatawag na eternity o eternal age. Yun yung pinananabikan ng tao. Yes. Pero bago yun, pinakamahalaga, dapat malaman natin ano ba yung ginagawa ng Diyos sa kasalukuyan. Kasi walang saysay na alam mo yung ginawa niya nung nakaraan, alam mo yung gagawin niya sa hinaharap, kung hindi mo naman malaman kung ano yung ginagawa niya sa kasalukuyan. Tama po mga kapatid? Amen. At salamat sa Panginoon, hindi niya itinago sa atin kung ano yung nahula na mangyayari sa ating panahon. Sapagkat every time ang Panginoon ay kikilos o may gagawin, hindi naman lahat makakaalam eh. Yes. Di ba? Sabi ng Bible, amen, nahula na patungkol sa Panginoon. Di ba? Ngayon, nung dumating ang Panginoon, ang pinakamasakit pa na bahagi, yung mga nagbabasa ng mga hula patungkol sa Panginoon, sila pa ang hindi nakakilala sa Kanya. Tama? Yung laging nagbabasa sa sinagoga, yung mga Pariseo, mga Saduceo, mga silot, mga eskriba, sila pa mismo ang hindi nakakilala sa Kanya, samantalang sila yung palabasan ng kasulatan. Tama? Pero meron doon mga ordinaryong mga tao, mangingisda, nanguhuli ng alimasag, alimango, sugpo, di ba? Sila yung nakakilala sa ating Panginoon. Tama? Mga ordinaryong mga tao na wala namang pinag-aralan. So, lahat ay nauulit. Ganon din naman sa ating panahon. Kaya nga, karamihan pinag-aaralan ang patungkol sa Panginoon, pero hindi talaga masumpungan ng tao ang tumpak na pagkakilala, maliban talaga na ang Espiritu ng Diyos nasa Kanya. Kasi yun lang ang pamamaraan upang atin siyang makilala. Ngayon, ang tanong, nasaan na ba siya ngayon? Ano yung kanyang ginagawa? So, sa maikling sandali, nais kong pag-usapan natin. At yan ay ating babakapan ng salita ng ating Panginoon. Para sa ganon, atin malaman kung ano yung ginagawa niya. So, sabi niya sa Lucas, sa Lucas 17:22, nais ko lang basahin. No? So, si Lord at that time, sa 20, simulan natin sa 20, kasi nga, itong mga Pariseo na ito, hinahanap nila ang kung ano yung kailangan mangyari, matupad na kasulatan sa kanilang panahon. So sa 20, sabi rito, at palibhasay, tinanong siya ng mga Pariseo kung kailan darating ang kaharian ng Diyos. At sinagot niya sila at sinabi, ang kaharian ng Diyos ay hindi paririto at mapagkikita. Ibig sabihin, itong kaharian na tinutukoy ni Lord, hindi pa yan yung natural na kaharian. Tama? Ang tinutukoy niya ay yung spiritual naman na kaharian na ang sabi niya, hindi daw ito mapagkikita. Tapos sabi niya sa 21, ni sasabihin man nila naririto o naririyan, sapagkat narito ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. Tama? Anong ibig sabihin? Nasaan yung kaharian? Di ba? So agad, maintindihan natin na ang tinutukoy ng Panginoon dito, hindi pa yan yung literal na kaharian. Kasi ang sabi niya, ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. Kasi ba yung kaharian sa atin? Di ba? So meron siyang tinutukoy, amen, na pinakamahalaga upang mahayag, maunawaan natin yung kaharian. At ano ba yun? Ano ba yung nasa atin? Walang iba kundi ang banal na Espiritu Santo. Kasi kung nasa iyo ang banal na Espiritu Santo, mauunawaan mo ang kaharian ng Diyos at higit sa lahat, ikaw ay
dadako roon. Kasi kung hindi mo naman maunawaan, hindi ka naman doon pupunta. Kaya kailangan dito pa lang mauunawaan mo na. Tama. Sabi niya sa 22, at sinabi niya sa mga alagad, darating ang mga araw na hahangarin ninyong makita ang isa sa mga araw ng anak ng tao at hindi ninyo makikita. So ang kausap niya ay yung mga alagad. Merong isang panahon na ang anak ng tao ay muling mahayag. Sabi niya sa mga alagad na hindi na ninyo makikita. Tama? Yung isa sa mga araw ng anak ng tao. Ngayon ang tanong, makikita ba natin? Makikita natin kasi hindi doon sa panahon na yon, kundi dito sa ating panahon. Amen. Tama? Amen. So sabi niya dito sa 23, at sasabihin nila sa inyo, narito, huwag kayong magsiparoon ni magsisunod man sa kanila, sapagkat gaya ng kidlat na pagkislap buhat sa isang panig ng silong ng langit, ay nagliliwanag hanggang sa kabilang panig ng silong ng langit, gayon din naman ang anak ng tao sa kanyang kaarawan. Anong ibig sabihin? Nahayag na dito ang anak ng tao sa ibang panig ng mundo. Di ba? At yon ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Pero sabi niya, amen, meron uling panahon na mahahayag uli yung anak ng tao. Tama? Amen. So sabi niya rito, sa 25, datapwat kailangan muna siyang magbata ng maraming bagay at itakwil ng lahing ito. Ginawa ba nila yon? Itanakwil siya, sa katunayan, siya ay pinaratangan, siya ay dinakip, siya ay hinatulan, at siya ay ibinayubay sa krus ng Kalbaryo. So yun yung kanyang karanasan. At nung siya ay narito, sinabi niya, kung paano ako kinapuutan ng mundo, kapupuutan din kayo. Tama. At yan ay hindi pa natin gaano madama ngayon, pero darating ang araw, mararamdaman natin yan ng lubusan. So sabi niya rito, dahil sa panahon na ito, ipapako muli siya sa ikalawang pagkakataon. Sabi ng propeta, hindi na sa krus, kundi sa ibabaw ng mga pulpito. Itatakwil nila, itatanggi uli nila ang anak ng tao. Ano ba yung anak ng tao? Walang iba kundi yung salita na nasa laman. Tama? Right. So sabi niya rito, nagbigay siya ng mga palatandaan kung kailan mahahayag ang anak ng tao. Kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ni Noe, ay gayon din naman ang mangyayari sa mga kaarawan ng anak ng tao. Anong nangyari doon? Sila'y nagsikain, sila'y nagsiinom, sila'y nang-aasawa, at sila'y pinapag-aasawa. Hindi po mga kapatid, bawal yan. Tama? Kasi kung hindi tayo kumain, hindi patay tayo. Sila'y nagsisiinom, sila'y nang-aasawa, at sila'y pinapag-asawa, hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe, at dumating ang paggunaw at nilipol silang lahat. Anong ibig sabihin? Walang inatupag ang tao, kundi yung mga bagay na para lang sa kanyang sarili. Wala silang ginawa na mga bagay na patungkol sa Panginoon. Sa 28, gayon din naman kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ni Lot. Sila'y nagsikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nagsisibili, sila'y nangagbibili, sila'y nangagtatanim, sila'y nagtatayo ng bahay, dagdagan pa natin, sila'y nanguhuli ng isda sa dagat. Datapwat ng araw na umalis sa Sodoma si Lot, ay umulan mula sa langit ng apoy at asupre at nilipol silang lahat. Anong ibig sabihin? Wala silang panahon sa Panginoon.
Tama? Puro lamang ang inisip nila ay para lang sa sarili. Kaya mapalad kayo dahil merong kayong pagpapahalaga sa pagtitipon para sa Panginoon. Sabi niya rito, gayon din naman ang mangyayari. So ito ay sa panahon ng Panginoon ay future. Gayon din naman ang mangyayari sa araw na ang anak ng tao ay mahayag. At ang sabi ng propeta, dito ngayon nangyayari yan sa ating panahon. Tama? So ang tanong natin, paano natin malaman na itong hula na ito ay nangyayari na? Sa katunayan, hindi na natin yan hinihintay. Nangyayari na yan sa kasalukuyan at sinabi sa atin na 3 bagay ang nangyayari ngayon sa ating kalagitnaan na yun ay palatandaan na ang anak ng tao muli ay narito. At mamaya ating malalaman nasaan ba yung anak ng tao? Sino ba o kanino ba nahayag ang anak ng tao? Tama? Now, so puntahan natin ang mensahe kasi sa pamamagitan ng propeta, itinuro sa atin ang mga bagay na nagaganap sa kasalukuyan. Now, sabi niya rito, meron daw 3 bagay na nagaganap ngayon sa ating paligid na hindi ito namamalayan ng mundo. Pero sa atin, dahil tayo ay tinuturuan ng Panginoon, atin na ngayon yang nakikita. Atin yan ngayon namamalas na nangyayari ngayon sa ating panahon. Ating alamin. Una, sabi niya, ang mundo na ito ay magkakaroon ng kondisyon ng Sodoma. Yun yung number 1. Diba? Ito'y hula ng ating Panginoon. Anong nangyari? Ano ba yung pangyayari sa Sodoma? Di ba? Yung mga lalaki, di ba, ay na-pervert. Nagkilos babae. Yung babae nagkikilos ng lalaki. At yan ngayon ang nangyayari ngayon sa ating paligid, lalo prinoteksyonan sila ng batas. Prinoteksyonan sila ng gobyerno. At yan ngayon tinatawag natin na LGBTQ++ community. Di ba? Meron na rin silang karapatan. Tama? Kaya hindi rin natin sila pwedeng husgaan sa kasalukuyan. Pero sa salita ng Diyos, yan ay mali. Nahatulan na sila. Kasi sinabi doon sa Roma 1, hindi po pwede yung ganon. Tama? Bagamat ganon, amen, yan na yung palatandaan na nandito na ngayon tayo sa panahon na ang anak ng tao ay nahahayag o yung Son of Man ay nahahayag. Mahalaga ito kasi yung iba nalilito. Hindi nila malirip ano ba itong anak ng tao to begin with. Tama? Na mauulit-uli sa ating panahon. Ano pa? Yan ang una. Pangalawa, dito rin sa panahon na ito, ayon sa salita ng Diyos, na lilitaw si Jannes at Jambres. Sino man itong Jannes at Jambres? Sila yung mga impersonator. Sila yung mga gumagaya din. Kaso lang, hindi nila pwedeng gayahin yung genuine, yung original. Kasi di ba, pag ginaya nila yung original, lulutang sila. Kasi ang hindi lang nakakaalam niyan ay yung hindi kabisado. Pero kung kabisado mo yung original, alam mo agad yung peke. Tama? Tama. So importante, alamin mo muna. Dapat alam mo talaga ano yung original. Kasi kung hindi mo alam, kabisado yung original, hindi mo mapagtanto yung peke.
Tama? Kasi halos pareho sila. So yan ang sinasabi ng prophet. In that hour, according to the scripture, that Jannes and Jambres appears. So yan yung pangalawa na nangyayari. Pangatlo, sabi niya, sa panahon ding iyan, sa panahon ding ito, ang anak ng tao ay mahahayag. Ano ba yung anak ng tao to begin with? Di ba? Yun uli ay Diyos na nasa laman. Ang salita na nabalutan ng laman. Yun yung ibig sabihin ng anak ng tao o tinatawag na Son of Man. Di ba? So tatlo yan. Una, yung unbeliever. Tapos yung Jannes and Jambres, make believer. And then yung Son of Man ay true believer. So tatlo ngayon yung nandito ngayon. Merong salita ng Diyos na nahayag, merong salita ng Diyos na muling nagkatawang tao sa ating panahon na hindi makilala muli ng mundo. Tama mga kapatid? Amen. So nandito ngayon tayo sa panahon na yan. So ating alamin, nasaan ba yung anak ng tao na yan? Diba? So, sabi niya rito, pagkatapos ng 19 na taon, sabi niya, nandito na tayo sa dulo ng panahon ng Laodicea. At kanyang ipinangako na mahahayag uli ang anak ng tao ayon sa Lucas 17:30. Tama? Ngayon dito yan sa ating panahon. Mahahayag ito katulad sa panahon ng Sodoma dito sa ibabaw ng mundo. Tama? Amen. So siya ay naparito sa tatlong pangalan. Nagkakaroon ng kaguluhan yung iba. Una ay anak ng tao. Nung siya ay narito, tinawag siyang anak ng tao. Pangalawa ay anak ng Diyos. Ano yon? Spirit sa loob ng kapanahunan ng iglesia. Pero sabi niya, meron uling pagdating ng anak ng tao bago dumating yung anak ni David o son of David. Pero yung iba, sila na daw ay nasa son of David. Wala pa tayo sa son of David. Dahil nandun pa tayo sa pagitan ng anak ng Diyos o son of God and then son of David. Sabi niya, but in between, pagitan ng anak ng Diyos o son of God, yung spirit, and then yung anak ni David, sabi niya, ayon sa kanyang salita, ay mahahayag uli yung anak ng tao. Ano yon? Kapahayagan ng kanyang sarili. Hindi son of God, kundi son of man. Amen. Mahahayag siya, sabi niya, sa ibang pamamaraan. Anong ibig sabihin? Nung naparito siya ay anak ng tao, nahayag siya bilang nobyo, groom. Tama? Pero ngayon, sa panahon na ito, ay mahahayag sa pamamagitan ng nobya. Yes. Ngayon ang tanong, tayo ay bahagi ba ng nobya? Amen. Amen. Tama. Kaya nahayag uli siya, hindi sa isang tao, kundi sa pamamagitan ng maraming sangkap. Right. Kaya, huwag niyong isipin na hindi kayo bahagi dito. Kaya mahal kayo ni Lord sa dakon na ito kasi bahagi kayo ng katawan na kung saan marami itong sangkap. Kahit Amen. saan naroon yan. Right. Bibigyan niya ng atensyon ng Panginoon. Tama. Huwag niyong isipin na pababayaan yan. Huwag niyong isipin na ibabaliwala yan. Hindi po, sapagkat ang tunay, amen, na bahagi ng katawan ng ating Panginoon ay kanyang patuloy na gagabayan at patuloy na susuportahan. Tama mga kapatid? Amen. Meron bang yung kamay mo pinutol mo? Ayaw ko na. Yung kamay na yan, putulin mo yan.
doon ka. Hindi naman po pwede yan. Kasi spiritually speaking, bahagi tayo ng katawan ng ating Panginoon. Kaya sabi ni Pablo, sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan. Diba? Kagalakan ng isa, kagalakan ng lahat. Kalungkutan ng isa, kalungkutan ng lahat. Pagsubok ng isa, pagsubok ng lahat. Tama? Kaya hindi po pwede dito bilang bahagi ng katawan, yung nagsasarili. Right. Diba? Kailangan yan, merong tinatawag na ugnayan sa isa't isa. Tama. Kaya yun ang inilagay ng Panginoon sa aming puso. Kaya hindi po pwede na hindi kami pupunta rito. Until such time na sasabihin na ninyo, Pastor, huwag na kayong pumunta dito. Di siyempre, yan ang naman pupunta. Pero I do not believe na magkaroon kayo ng ganung damdamin. Kasi tayo nga ay bahagi ng katawan na ito ng ating Panginoon. Amen? Kasi ang anak ng tao, mga kapatid, 3 beses yan sa kapunuan nahayag. Ayon sa pagtuturo sa atin ng propeta, una, nahayag yan sa panahon ni Abraham. Right. Tama? Melchizedek. Nagpakita ba yun yung Son of Man? Nandun. Ang Diyos ay nagkatawang tao at dinalaw si Abraham. Tama? Amen. Amen. Na tinawag yun na Elohim, tinawag yun na Melchizedek. Actually, 3 sila, pero yung si Abraham, ang sabi niya, Panginoon, hindi mga Panginoon. Kasi alam ni Abraham, isa lang doon ang Panginoon. Yung dalawa doon ay anghel na kasama niya na walang iba kundi si Michael at Gabriel. Tama? So si Elohim o si Melchizedek na natili kay Abraham. Samantalang yung dalawa ay pumunta doon sa Sodoma. So yan yung kwento. Tama po? Yes. Amen. Ngayon, pumunta yung dalawang anghel para bigyan ng babala itong si Lot. Di ba? Nakita siya ng mga tao na pumunta ron. Kaya doon nagsimula yung salitang Sodoma. Kasi nakita ng mga kalalakihan yung dalawang anghel na pumasok sa bahay ni Lot. Ang sabi ngayon ng mga kalalakihan, ilabas mo sila. Di ba? Anong sabi ni Lot? Ito na lang 2 kong anak na dalaga. Huwag na lang yung 2 bisita. Gusto ng mga tao, yung 2 bisita, siguro yung kutis nun makikinis, anghel yun eh. Ayaw nila yung mga babae, gusto nila yung mga lalaki. Yung pala yung mga lalaki na yon, nagbago na yung kanilang sexual orientation. Di ba? So doon na nagsimula yung tinatawag na Sodom condition. Right. Amen. Pero si Elohim, si Melchizedek na natili kay Abraham, siya'y nangako. Tama? Ano ang pangako ng Diyos na nasa laman kay Abraham? Ikaw ay magiging ama ng mga bansa. Sabi niya, according to the time of life, yung asawa mong si Sarah ay magkakaanak. Siyempre, at that time, si Sarah ay hindi makapaniwala. Tama? Kasi matanda na yan eh. Matanda na siya eh. 75 years old. Di ba? Siya'y tumawa ngayon. Hindi halaka ka, puso lang. Kasi na imposibleng mangyari yan. Di ba? At yun ay nakita ni Elohim. At ang sabi niya kay Abraham, yung asawa mo ay tumawa. Anong sabi ni Sarah? Hindi ako tumawa. Pero hindi po pwede dahil ang nandoon sa panahon na yon ay ang Diyos na nakababasa sa puso ng tao. Tama? Buti na lamang itong si Sarah ay mapagpahinuhod sa kanyang asawang si Abraham. Ngayon, tanong ko sa inyo, sinong mas mabigat ang pagkakasala? Itong si Sarah o si Mrs. Lot? Sarah. Aba, si Mrs. Lot lumangon lang eh. Naging haliging asin na siya. Samantalang si Sarah ay tumawa sa kanyang puso at nagsinungaling pa. Sabi ng propeta, pwede na siyang patayin ng Diyos. Pero dahil sa pagpapasakop niya sa kanyang asawang lalaki, siya ay
hindi pinaslang ng Panginoon. Samantalang itong si Lot, Mrs. Lot, lumingon lang eh. Di ba? Pero siya ay naging haliging asin. Ngayon, ano yung ginawa nung unang pagpapahayag ng anak ng tao sa panahon na yon? Di ba? So siya ay nagsalita at ibinigay yung pangako at si Abraham at Sarah ay bumata uli. Tama? Tama. At nakamtan nila yung pangako. Tama? So wala naman tayo mabasa. Meron kasi yung hari doon sa Gerar ay nagkagusto kay Sarah. Kasi kung siya ay matanda na, hindi siya gugustuhin Yes. ng haring si Abimelech. Tama? Oh, di ba? So makita natin, yun yung unang ginampanan ng anak ng tao. So pangalawang manifestation ng anak ng tao, 2,000 taon na nakakaraan, ay yan ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Tama? Ano yung notable na ginampanan ng ating Panginoon bukod sa siya ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo? Alam na ng lahat yan. Pero merong isang ministry na kanyang ginampanan. Ano yung kanyang ginampanan na ministry? Yung mga patay, yung mga nasa libingan, na mga mananampalataya sa lumang tipan ay bumangon. Tama? Nangabaak yung mga libingan at ang mga mananampalataya ng lumang tipan ay lumabas at nagpakita sa marami. Tama? Amen. Oh. Ngayon, yan yung pangalawang manifestation ng Son of Man. Ngayon, pangatlo, ayon sa kanyang sinabi, ay dito sa ating panahon. Amen. Amen. So, anong mangyayari sa ating panahon? Double portion ang mangyayari sa ating panahon. Kasi una, magkakaroon dito ng tinatawag na body change. Amen. Di ba? Sabi ni Lord, may mga iilan na hindi na makakaranas ng kamatayan. Yes. At sila ay babaguhin ng Panginoon. Dito na yan sa ating panahon. Amen. Amen. At yun yung ating panghawakan. Yes. Di ba? Pero hindi lang yun. Kasi ang pangako din sa atin, amen, yung mga nauna na sa atin, na mahal natin sa buhay, amen, ay babangon muli sa tinatawag na pagkabuhay na maguli. Tulad ng pagkabuhay ng ating Panginoon. Amen. Kailan yan mangyayari? Dito sa ating panahon. Right. Bakit? Narito muli yung tinatawag na kasakdalan ng anak ng tao. Amen. Bakit? Muli, ang Diyos ay nasa laman. Kaninong laman? Sa pamamagitan ng bawat isa sa atin. Aking Amen. babasahin. Amen. Sabi niya, ating tignan ang Sodoma. Ang kaganapan, ano ang nangyari? Sabi niya, at si Hesukristo ay nahayag sa pamamagitan ng anyong katawan. Oh. Sa pamamagitan ng kanyang nobya sa panahon na ito. Oh, nasaan si Kristo? Sabi niya, si Kristo ay nahayag. Sabi niya sa English, Jesus Christ being manifested in bodily form of His church today. So, nasaan si Jesus Christ? Sa tayo. Nasa atin. Christ in you, the hope of glory. Si Kristo, nasaan siya? Sabi niya, sa panahon na yan, pag may nagsasabi na roon, huwag niyong paniwalaan. Yes. Pag sinasabi nila, nariyan, huwag niyong paniwalaan. Bakit? Mahayag sa atin kung nasaan siya. Yes. Amen. Nasaan ba siya? Sa atin. Andito, si Kristo sa ating mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya. So sabi niya rito, si Jesus Christ, si Yesu Kristo, ay muling nahayag sa laman sa pamamagitan ng kanyang nobya sa araw na ito.
See, sabi niya, doing the same thing. Same work, same things that He did all the time, never changes the eternal one. Kung ano yung ginagawa niya, yun din ang ating gagawin. Kasi sinabi ng Bible, kung paano ako sinusugo ko din kayo. Amen. Di ba? Sino man ang patawarin nyo sa lupa, papatawarin sa langit. Sino man ang hindi nyo patawarin sa lupa, hindi papatawarin sa langit. Yes. Ano man ang talian nyo sa lupa, tatalian sa langit. Yes. Ano man ang kalagan nyo sa lupa, kakalagan sa langit. Amen. At yan ang ibinigay ni Lord sa atin in this day na kailangan nating ma-recognize. Amen. Hindi po tayo mga pangkaraniwan lang. Yes. Dapat alamin natin ano ba yung ginagawa ng Panginoon sa ating time. At siya ay gumagawa ngayon sa pamamagitan natin. Wala siyang mata sa panahon na ito, kundi yung ating mga mata. Amen. Wala siyang kamay sa panahon na ito maliban sa ating mga kamay. Yes. Wala siyang paa sa panahon na ito maliban sa ating mga paa. Amen. Tama mga kapatid? Tama. Amen. Amen. Kaya sabi ni Lord, kayo yung ilaw ng sanlibutan. Yes. 'Di ba? Anong ilaw? Hindi naman yung literal na ilaw, kundi sa pamamagitan ng ating mga buhay. Makita nila na totoo pala si Kristo na narito sa panahon na ito. Amen. 'Di ba? Ano ba ang buhay na meron si Kristo sa panahon na yon? Simple lang si Kristo. 'Di ba? Hindi siya naghangad ng mga bagay na makamundo. Yes. Pag ibigay ni Lord yan, salamat Lord. Pag hindi, masaya pa rin tayo. Yes. Ang mahalaga, meron tayong koneksyon sa Panginoon. Amen. Kasi lahat ng bagay na yan ay mapaparam. Yes. Lahat ng mga bagay na yan mawawala. 'Di ba? Isa lang din naman ang hindi mawawala, Amen. maliban yung kanyang salita. Yes. At salamat yung salita na yan ay muling nahayag sa pamamagitan ng laman. Sabi niya rito, and upon earth today, He has manifested Himself in the human bodies. Our human bodies that we call. Siya muli ay narito at nahayag sa pamamagitan ng mga katawan. Right. Tama? Kaninong katawan? Ating mga katawan. Yes. Na kanyang tinawag at ginagawa kung ano rin naman ang ginawa niya nung siya ay narito sa mundo. Amen. Tama? Yes. Grabe ito mga kapatid. Kaya hindi ito matanggap, pero salamat sa Diyos. Yan ang ating ikinagagalak. Kasi alam natin na nandyan siya, na siyang nagpapatnubay sa atin upang malakaran natin ang kanyang katwiran. Yes. Tama? Eh bakit mayroong pagsubok? Merong pagtitiis. Aba, si Lord matindi yung kanyang pagsubok nung siya ay narito. Yes. Di ba? Inalipusta siya. At ang dulo nun, pinatay siya, ipinapos siya sa krus. Di ba? Wala pa naman sigurong nakaranas sa atin ng ganyan. Puro parinig, puro bintang, akusasyon lang sa atin. Yung mga dati noon sa baba, may mga sumisigaw pa sa amin doon noon. Mga buang! Mga buang! Mga buang again! Umiyak ako ano, Ba't hindi magsubok dito rin eh? umiyak ako. Buwang lagi. Doon? Kasi may malaki kami si Iba yun, Oo. Diyan, nandun sa church. Sa Manila, yan, mga burn again. Dito buwang. Matindi, di ba? So salamat sa Panginoon, sabi niya, Talon-talon pa. Hallelujah. ang anak ay muling mahayag sa huling araw, ang Diyos ay mahayag uli sa pamamagitan ng laman, katulad din naman sa panahon ng Sodoma. Right. So sabi niya, yan ang tatlong manifestasyon. Sabi niya, sunod sabi niya, anong mangyayari? Ang lahat ay maiipon sa isang persona. At yun ang ating Panginoong Jesucristo, ang nobya at ang katawan sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo physically. Right. Tama? Wala siyang babalikan maliban sa kanyang nobya.
Tama? Hindi niya babalikan lahat ng mga simbahan. Diba? No. Parang si sino ba yun yung kanyang itinanan, yung kanyang nobya, di ba? Romeo and Juliet. Si Romeo at Juliet. Nung dumating si Romeo, si Juliet lang ang kanyang kinuha. Hindi niya kinuha si Lorna o si Aida o si Pet. Kantayat yun. Iisa lang ang kanyang kinuha. Yes. Diba? So, iisa lang din ang kanyang kukunin. At yun yung tinatawag niyang katawan. Amen. Na kanyang babalikan. Tama? Yes. Amen. Sabi niya, ang lalaki at babae ay iisa. Sabi niya, sila'y pareho. They are the same. They ought to be. Kailangan iisa sila. They are. They are just exactly manifested the same. She is part of him because she was taken out of him. Tayo ay kailangan pareho kasi tayo ay kinuha sa kanya. Tama? Amen. Kaya doon na yung termino na co-equal. Kasi galing tayo sa kanya, hindi naman tayo iba. Tama? O hindi po pwede na iba tayo sa kanya kasi galing mismo tayo sa kanya. Tayo ay pinili mismo sa kanya. Amen. Tama? Alam niyo, Amen. napakasimple lang naman yan. Di ba? Kaya tayo ngayon, yung isip niya, yun din yung isip natin. Yung buhay niya, yun yung buhay din natin. Kasi tayo nga, ang sabi rito ay kinuha sa kanya. So sabi niya, and the bride today is taken out from the body of Christ. Ang nobya ngayon ay kinuha sa katawan ng ating Panginoon, which is acting and doing just exactly like He did. He said it would do in this last day. Gagawin natin kung ano yung nakatakda na ating gagawin. Amen. Sino daw yun? The bride. Sino yung bride? The queen. King and queen. Amen? Amen. Siya yung hari, tayo yung reyna. Hindi pa ngayon, hindi pa yun ma-appreciate. Pero darating ang araw, yan ay magkakaroon ng kaganapan. Yes. So, Amen. yung Son of Man, yung isa sa mga araw ng anak ng tao, ay nagaganap ngayon sa ating panahon. Amen. Tama? Ano ba ito? So sabi ng prophet, ilan na lang, so I will give time also to Brother Pastor Jason. Now, Jesus himself said, at the day when the Son of Man is revealed. Sabi ni Jesus sa kaarawan na kung saan ang anak ng tao ay muling mahayag. Ibig sabihin, sabi niya, in other words, the Son of Man, the ministry of Jesus Christ Himself. Anong ibig sabihin ng Son of Man? Ministry of Jesus Christ Himself. Yes. Diba? Ministry of Jesus Christ in many membered body. Amen. Tayo po lahat. Iisa lang po tayo, mga kapatid. Amen. Sa katunayan, inaalis na namin yung mga harang. Dapat ngayon recognize natin na tayo ay part ng nobya ni Kristo. Kaya wala nang Angeles Church, wala nang Pasig Church, 'di ba? Wala nang Santikon Church. Wala na dapat kasi isang katawan lang tayo. Meron bang katawan ng Panginoon na chap-chap? Hindi, isa lang na katawan. Dahil iisa lang ang Espiritu Santo na nagko-konekta sa ating lahat. Amen. Amen. Tama? Yes. Hindi naman po pwede na yung Holy Spirit na nandun sa Angeles, iba yung Holy Spirit na nandito. Hindi po pwede. Iisa lang yan. Amen. At hindi ako naniniwala na iisang Espiritu ay maghahayag siya ng maraming mga katuruan. Tama? Maghahayag siya ng iba't ibang kaisipan. Hindi po. Dapat iisa lang na kaisipan. At yan mismo ay yung kaisipan ng ating Panginoon. So, dumaan ang iglesia. The church will come through justification,
Luther, Sanctification, Wesley, yan yung pinagdaanan ng simbahan, through baptism of the Holy Ghost, the Pentecostal, and go right on into the perfection of the Son of Man. Ito na nga yung kasakdalan ng anak ng tao. Dahil mabubuo na siya, makukumpleto na ngayon siya sa ating panahon. Ano yung kakumpletuhan ng anak ng tao? Sabi niya, when the husband and wife will be the same self-person. Amen. Kung ang husband, sino yun? Si Jesus Christ, at tayo bilang nobya ay magiging isa na lamang. Ang tanong, isa na ba? Amen. Isa na. Kaya nung dumating yung kapanganakang muli, ang ipinanganak sa atin, ang iniluwal sa atin ay yung tunay nating pagkatao. Kaya nung tayo ay na-born again, mga kapatid, huwag niyong isipin na tayo pa rin yung dati na tao lang. Hindi po. Nung tayo ay may panganak muli, meron ng bahagi ang Diyos na nasa atin. Tama. Na kung saan yun ngayon ang nagtutulak sa atin, gumagabay sa atin para gawin natin kung ano yung kanyang sakdal na kalooban. Kasi kung ikaw lang yan, hindi mo naman kayang gawin. Tama. Yes. Di ba? At yun ang ibig sabihin ng biyaya ng Diyos. Yes. Ano ang ibig sabihin ng biyaya ng Diyos? Dahil hindi mo kaya, Brother Saldi, Kaya ng Diyos. di ba? Pero kaya ng Diyos. Amen. Ayun, anong gagawin ng Diyos? Magmula ngayon, ako na. Dahil mananahan ako sa iyo. Yes. Amen. Tama? Tama. Lord. Di ba? Kaya sabi ni Pablo, hindi na ako Yes. sa aking sarili. Amen. Tama? Sa Galatians 2:20, Yes. hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Amen. Tama? Thank you, Lord. Kaya mga kapatid, tama yung scripture. Di ba? Sabi ni Pablo, unang Korinto, di ba? Anong sabi niya sa 1 Corinthians, sa verse, tignan natin ng scripture, basahin natin. Amen. 5. 1 Corinthians 5. Sabi niya rito, Second Corinthians pala. 2 Corinthians 5. Tignan niyo ang sinabi niya sa verse 15. Kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Amen. Tama? Amen. Ang, sabi niya, ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito sila'y pawang naging mga bago. Amen. Anong bago yan? Bagong identification. Bagong pagkatao na nilalang ayon sa katwiran at kabanalan ng Diyos. Amen. So yun ngayon ang nasa atin at yun ngayon ang gumagawa sa atin para malakaran natin ang katwiran ng Diyos. Yun ang nagbibigay sa atin ng lakas upang mapagtagumpayan natin ang lahat ng mga pagsubok Amen. na pwedeng iharang sa atin ng ating kaaway. Yes. Di ba? So sa tagal ng panahon, meron na tayong patotoo. Amen. Sa kabila ng mga napakaraming mga suliranin, pagsubok, personal, pati sa church, may mga pagsubok, pero bakit tayo ay nagpapatuloy? Bakit tayo ay nananatili? Sabi ni Pablo, hindi na kasi ako. Kasi kung ako, matagal na akong sumuko. Tama? Tama. Yes. Kundi meron ng bagong pagkatao na nilalang ayon sa katwiran Right. at kabanalan. Yun yung tinatawag na ipinanganak muli. At yun ngayon yung tinatawag na identification natin upang tayo ay mapabilang dito sa tinatawag natin na Son of Man o anak ng tao. Yes. Amen. So ang anak ng tao, ang perfection ng anak ng tao na
hinula dun sa Lucas 17:30 ay kung ang asawang lalaki at asawang babae ay magiging isa na lamang. Right. Sino yun? Si Kristo at tayo bilang nobya. God will be so manifested into His bride, His church, till they will be both the same. Ang Diyos ay mahahayag sa kanyang nobya, sa kanyang iglesia, Amen. na kung saan sila'y magiging isa na lamang. Nakita nyo kung nasan na tayo ngayon? Sabi ng propeta. You see where we're at? Nasan na tayo ngayon? Kasi hindi niya tayo kukunin kung hindi niya talaga tayo kapareho. Tama? Tama. Ang kukunin lang ng ating Panginoon ay yung kapareho niya. Thank you, Ang Lord. kukunin lang ng Panginoon ay yung nobya niya. Thank you, Lord. Ang kukunin lang ni Lord ay yung pinakasalan niya. Diba? Pag nakapanood na siguro kayo ng ikinakasal, diba? Sasabihin ng pastor o ministro dun sa mag-asawa, hindi na kayo dalawa, kundi kayo ngayon ay iisa. Diba? Sa katunayan, iisang pangalan lang ang tataglayin o ipelyedo ang tataglayin ngayon nung dalawang ikinasal. Right. Tama? Katulad din naman ni Adam. Tama? Ang pangalan nila dati ay Adam. Di ba? Pero nung nahulog na ang babae, binigyan ng bagong pangalan yung babae at tinawag na Eva. Basahin niyo ang scripture. Tinawag lang siyang Eva nung siya ay nahulog na. Pero ang pangalan nila dati ay Adam. Pareho, sabi ng propeta, sabi ng scripture, ang pangalan nila ay Adam. Tama? Ngayon, nung tayo naman ay maipagkaisa kay Kristo, di ba? Meron na ba tayong pangalan na iisang taglay? Meron. Di ba? Oh, sabi ng propeta ganito. Di ba? Sabi ng propeta, pag uwi ko, meron lang akong iisang kasama pauwi sa aming bahay. Sino yon? Yung kanyang asawa. Di ba? Sabi niya si Mrs. Branham. Di ba? Iisa lang din ang kukunin ng ating Panginoon. Tama? Yung nagtaglay ng kanyang pangalan. Hindi mo naman pwedeng taglayin yung pangalan niya kung hindi ka kinasal. Tama? Kailangan makasal tayo kay Kristo. Kaya sabi ng propeta, ang kanyang kukunin ay si Mrs. Jesus Christ. Tama? Meron bang Mrs. Jesus Christ? Basahin nyo sa quotation, napakarami niyan. Amen. Yun lang ang kanyang kukunin, yung kanyang pinakasalan. Kaya sabi ng nagkakasal, mula ngayon, hindi na kayo dalawa, kayo ay iisa. Diba? Kaya kung ang epelyedo ng babae nung siya'y dalaga ay Marcos, diba? Ang epelyedo naman ng lalaki ay Talakitok. Nung sila'y ikasal, wala nang magagawa yung babae kasi hindi na niya pwedeng gamitin yung Marcos. Ang gagamitin niya ay yung epelyedo ng Talakitok. Kaya ang pangit naman. Magmula ngayon, kayo na si Mr. and Mrs. Sugpo. Sugpo na. Amen. So, ganun din tayo sa ating Panginoon. So, maliwanag mga kapatid, ang anak ng tao ay muling nahayag. Kailan yon? Nung tayo ay maipagkaisa kay Kristo. Nung tayo ay makasal kay Kristo. Amen. Nung si Kristo sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo ay nanahan sa ating mga puso. Kaya sabi ng propeta, wala silang makikitang Diyos ngayon
na lumalakad sa ibabaw ng lupa maliban kayo. Amen. 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 Kaya sabi ni Lord, maging ilaw kayo sa sanlibutan. Meron bang ilaw? Sabi niya na inilalagay sa ilalim. Ang ilaw ay inilalagay sa ibabaw at sabi niya, makita ang liwanag na ito sa pamamagitan ng ating mga mabubuting gawa, sa pamamagitan ng mga mabubuti nating sinasabi sa mga tao. Amen. Di ba? At yun ang ating ngayon nilalakaran. So, ang anak ng tao, mga kapatid, nandito. Huling aking bago ibigay kay Pastor Jason. So, si Brother Branham ay, siya ay humamon. Hindi hamon ng away, hindi hamon ng kung ano paman. Sabi niya, hinahamon ko kayong maniwala. I challenge you to believe that Jesus Christ is revealed in the form of the Son of Man in human flesh through the bride's body. Amen. Amen. Accept this call. Amen. So, maliwanag sa propeta, ang anak ng tao muli ay nahayag bilang katuparan ng Lucas 17:30 sa pamamagitan ng mga katawan. Flesh human flesh Yes. through the bride's body. Amen. Sino ba yung bride's body? Di ba tayo? Yes. So nandito ngayon siya, nahayag siya, at ang nilalakaran natin ngayon ay yung kanyang katwiran. So hindi naman tayo yung wishy-washy na, mga kapatid, ako na yung anak ng tao. Hindi naman ganun si Lord at that time. Kundi makita na lamang yun sa pamamagitan ng ating lakad. Tama. Di ba? Sabi ni Pablo, kayo ay buhay na letra, buhay na salita na nababasa ng mga tao. Amen. Makita sa atin ang buhay mismo ni Kristo. Amen. Kasi ngayon, tayo yung ilaw ng sanlibutan. Tama mga kapatid? Wala nang iba. Yes. Amen. Tayo na pinanahanan ni Kristo, pinanahanan ng Diyos. Amen. Sa huling panahon na ito. Amen. Right. Amen. Nung narito si Kristo, hindi naman siya nanghuhula lang. Alam niya kung sino siya. Ganon din tayo sa ating panahon. Sabi ng propeta, nalaman natin ngayon kung saan tayo galing. Nalaman natin kung ano tayo ngayon. At alam natin ngayon kung saan tayo uuwi. Sabi niya, galing tayo sa Diyos at babalik tayo sa Diyos. Amen. Tama? Lord. Kasi tayo, to begin with, ay bahagi ng Diyos. Di ba mga kapatid? Thank you, Lord. At yun yung nahayag sa huling panahon na ito. Mahirap isipin kasi karamihan ng mga tao, hinahanap nila yung physical. Hinahanap nila yung literal. Sige nga, magpakain ka ng libo-libo. Sa time ni Lord, nagpakain ng libo-libo. Ng ilang pirasong isda, ilang pirasong tinapay. May sumobra pang 12 bakod. Sige nga, magpakain nga kayo. Oh, si Kristo ay lumakad doon sa dagat. Sige nga, punta nga tayo doon sa pier at lumakad ka ron. Hindi po ganon ang manifestation ni Kristo. Yes. O, ilan na bang patay ang nabuhay sa iyo? Ilan na bang may sakit? Kung ganyan ang ating gagawin, maliit itong simbahan natin dito. Amen. Kasi ang tao maniniwala na. Oh, lahat ng mga taga roon na barangay, Salvacion, Buang, dito sa dito, lahat sila pupunta rito. Baka yung mga taga Tabaco pupunta rito lahat. 'Di ba? Kasi yan ang nakikita lang ng mga tao ng palatandaan. Pero higit sa lahat, ang tunay, amen, na sinyales, palatandaan na si Kristo ngayon nasa iyo, binigyan tayo ng malinaw na kaunawaan. Amen. Na ako pala, dito sa labas na ito, itong katawan na ito, ay galing sa aking mga magulang, pero yung nasa loob niyan ay galing sa Diyos. Amen. Kaya nung ipanganak ka muli, ikaw ngayon ay
twofold being. Right. Itong nakikita, galing sa tatay, nanay, pero yung nasa loob natin, yung tunay na tayo, ay bahagi ng Diyos. Amen! Amen. Naintindihan na tayo. Ngayon kung tinitignan lang natin ito, dito lang yan, babaguhin na nga yan. Pero yung tunay na tayo, yun yung walang pasimula, yun yung walang wakas. Sino yun? Isa lang naman merong ganun, ang Diyos. At dahil bahagi tayo ng Diyos, meron tayong eternal life, eternal na buhay. Amen! Amen. Oh, yung iba tanggap nila, meron silang eternal life pero hindi sila naniniwala na ang Diyos nasa kanila. Paano ka nagkaroon ng eternal life kung wala ang Diyos na nasa iyo? Amen, kasi bahagi niya tayo to begin with. So, salamat sa Panginoon, binibigay ko kay Pastor Jason for more. Amen. Amen. Lalo pa tayong pagpatibayin. Amen. God bless you. Ayan. Napakasarap talagang malaman Yes. yung panahon mo kung sino ka. Amen. Amen. Kaya yun po yung talagang bibigay sa iyo ng ng kagalakan na walang kapantay. Amen. Ano man problema. Almost isipin mo dito pala almost sabi nga ni Pastor Henry kanina naglalakad ko. 30 years na pala almost Sobrang. Siya na unang makapunta rito. 1994. 1994, 2024 na ngayon. 30 years. Tapos sabi ni Sister, yung kanina 35 years na halos sila na mag-start dito, ano Pastor? 35? Eh, Tanda na. isipin mo yung 1994, nag-aaral pa lang po ako nun eh. Yung time na napunta si Pastor Henry dito, high school pa ako. Kaya salamat sa Panginoon. Makita mo yung pinagdalan sa'yo ng Panginoon sa kasalukuyan. Talagang mapupuri mo ang Panginoon. Amen. Amount. Ano man ang kalagayan mo. Talagang may bibigay mo yung papuri sa Panginoon. The best mo sa Panginoon. Amen. Salamat sa Panginoon na yun, makabalik muli kami rito. Kami ng ating misis. Parang kailan lang nung nandun tayo sa campsite. Talagang gusto mong ulit-uli. Dahil yun yung sabi ko sa kausap ko na galing din dito. Sabi ko bro kasi isang katawan tayo. Kaya ganun din yung hangarin namin na maka-fellowship yung bahagi. Amen. Kasi pag bahagi mo talagang sabi nga kanina ni Pastor, walang maiiwan eh. Talagang Panginoon, talagang yung kahuli-hulihan. Amen. Talagang kukunin niya at pagpapahayagan niya itong mga bagay na to. At salamat sa Panginoon na muli na refresh ako doon kanina sa yung tatlong na yun, Son of God, Son of Man, na kung saan ito yung panahon natin na Word made flesh, God Amen. made flesh again. Amen. Na talagang hindi makita ng mga tao at nire-reject yung Diyos na nasa lamang muli. Amen. Which is, ito yung pinaka-importante po mga kapatid eh, na malaman ng tao. Hindi yung sabi nga kanina, yung future na kalagayan, okay yun eh. Pero mas maganda yung makita mo yung presente. Kasi hindi, Amen. kahit anong pag-aaral mo ng mga bagay na hinaharap, na mga mangyayari, kung hindi mo alam yung presente, hindi ka makakapunta doon. Tama. Nananatiling inaral mo lang yung mga bagay na patungkol sa hinaharap. Lalo ngayon, di ba? Yung mga ganyang calamity na unpredictable yung weather. Kumbaga, yung nakikita natin talaga na sobrang chaos ng mundo nung nakaraan. Yung sa mga online, biglang hindi mo na ma-withdraw yung yung pera mo sa bangko. Di ba? Ang dami pong mga pangyayari na talagang anytime po ngayon gagawin ng kaaway talagang yung buong mundo dahil yung one world government yan eh. Tama. Yes. Salamat dahil wala na tayo noon. Sila abang nang abang dun sa Big One, yung mga lindol daw na mangyayari na hindi pa nangyari mula magkatao sa lupa. Which is nasa Revelation yun eh. Yeah. Yun ang inaabangan nila. Yung mga Big One na yun. Hindi nila alam, nandito na yung Big One. Tama. Ano yun? Yung Son of Man. Tama. Yung Diyos nasa lamang muli na nami-miss nila. Gaya ng 2,000 years ago na namiss nila.
Tama. Na nasa harapan na nila, nagsasalita, pero Pinapako ikaw, niya. lagi nakatingin sa laman eh. Ang news. Oo, hindi nga alam mo sino tatay mo, hindi naman si yata tatay mo, di ba? Ganun yung mga bagay na kumbaga sa laman na tinignan nila sa Panginoon. Yes, ma. Eh, naulit-muli ngayon. Tama. In many membered body naman sa bawat Yes. isa sa atin. Kayo, ikaw, kikilala kita eh. Yeah. Di ba? Pero yun na pala yung Son of Man, yun na pala yung Diyos na nasa lamang muli Amen. Tama. na kanilang namimiss. Sabi po dito sa Ephesians 5:30 to 32. For we are members of His body, of His flesh, and of His bones. Sa Tagalog, sapagkat tayo ay mga sangkap ng kanyang katawan. Dahil dito, iiwan ng lalaki, parang sinabi ni Pastor kanina, ang kanyang ama at ina, at makikisama sa kanyang asawa. At ang dalawa ay magiging isang laman na lang. Amen. Sabi niya, ang hiwagang ito ay Yeah. dakila. Ito pala yung great mystery Tama. na sinasabi niya, I speak concerning Christ and the church. Amen. Sinasalita ko ang tungkol kay Kristo at tungkol sa iglesia. Kaya Tama. kanina, ang liwanag po ng mga bagay na ipinarinig sa atin ng Panginoon muli. Nire-refresh tayo doon sa relasyon talaga natin eh. Amen. Na hindi ka basta-basta. Tama. Na kumbaga iningatan ng Panginoon yung mga lahi mo. Yes. Kaya ka nandito ngayon, nadidinig mo tong salita na to. Yes. At yun ang pinaka great mystery na naitago sa mahabang panahon, pero ngayon sa ating panahon na ihayag muli. Amen. Tama. Na ang Diyos ay nasa laman Amen. in many membered body. Kaya salamat sa Panginoon na malaman mo yun yung pinagbabalikan sa atin ng Panginoon na posisyon. Yes. Wala namang ibang posisyon eh. Consider na. Kaya nga, di ba sabi nung naalala niyo yung rich young ruler na nakausap ng Panginoon, sabi niya, paano ba magmana Tama. ng buhay na walang hanggan? Kaya yung tanong niya, paano magmana? Tama. Hindi magkamit. Hindi magkamit, di ba? Kasi kailangan talaga maging bahagi ka nun, maging parehas kayo nun. Kumbaga, doon ka galing para maging tagapagmana ka, para sa pamilya. Hindi ka naman magiging tagapagmana kung iba yung pinanggalingan pamilya mo eh. So Tama. kailangan galing ka doon sa isang tatay na yon. Tama. So ganun yung tinatanong ng kaya hindi niya nung sinabi ng Panginoon sa kanya na sige, benta mo nga lahat ng sumunod ka sa akin. Hindi siya makasunod talaga kasi hindi naman siya to begin with na tagapagmana. Nagigets niyo po? Yeah. Yeah. So kailangan hindi ka lang join dito, kundi talagang you are born into it. Amen. Tama. Pinanganak ka dapat talaga dito, hindi yung sumali ka lang, di ba? Pamparami sa church, di ba? Hindi po ganun yung kalagayan natin ngayon. Talagang puro ngayon yung kinukuha ng Panginoon, nakalahi niya. Tama. Na from the beginning, nandoon ka na, bahagi ka na niya. Yes. Di ba? Tama. Kaya sabi niya, ilang quote lang ng prophet po ito sa God's provided place, sabi niya dito. Now Jesus himself said, the day when the Son of Man is being revealed, the Son of Man ministry of Jesus Christ Yes. is self. Amen. Siya Tama. mismo rin. The church will come through justification, through Luther, through sanctification through Wesley, through baptism of the Holy Ghost by Pentecostal, and go right. Sabi niya, nagdaan na po ito mga to eh. Tama. And go right on into the perfection of the Son of Man. Meron palang perfection. Tama. Kaya sabi ng Bible, when that perfect is Is come. come. Yeah. Eh, nandito na pala ngayon. Amen. Before our very eyes. Di ba? Yes. Face to face. Nakikita mo, nahahawakan mo. Yun ang talagang goal ng Panginoon na maging tangible siya. Amen. Yes. Mahahawakan mo siya, makausap mo siya. Hindi spirit lang na nagpupray ka, hindi mo alam, asan ba yung Diyos? Di ba? Ngayon po, meron po ulit siyang buto at laman. Amen. Kaya sabi niya, go right on into the perfection of the Son of Man.
that when husband and wife, lagi niya pong tinitipo dun eh. Tama. Kasi nga yung Diyos, usapan nga namin kagabi na male and female, Yes. yan ang isang talagang hindi na-miss din ng tao eh, na akala lang nila ang Diyos ay male lang, sa isang forma lang. Hindi nila nakita na male and female siya. Amen. Tama. Na nagmanifest siya ngayon, dito ngayon sa katawan, in many members. Yun ang hindi talaga makita ng tao. Tama. Kaya lagi niyang tinitipo sa husband and wife. Will be, sabi niya, the same self person. God will be so manifested into His bride, His church, till they will both be the same. Yeah. They are one. One. Now you see, sabi niya, where we at, nakikita niyo ba kung nasaan tayo? Eh, message niya to, 1965. Tama. Ang layo na, di ba? Kung 35 years yung sinasabi ni Strioli, ito, senior na. Ang message, senior citizen na ang message. Kaya salamat sa Panginoon na nilatag talaga ng Diyos sa, sa napakasimpleng pamamaraan niya para maabot ng tao. Pero Tama. still, hindi nakikita. Nahilo talaga, bro. Kaya salamat dahil may ganitong mga talagang pagpapahayag ng Panginoon. Of course, hindi niya talaga pababayaan yung part niya. Yung part niya na hindi niya malaman. Tama. Ano siya? Yes. Kung sino siya sa panahon. Tama. Kaya sabi niya, tuloy ko lang, the bride knows where she stands. Oh, tama. Diba? She is very few. Yeah. Kaunti lang pala. Kaya, hindi mo expect na dadami pa. Sabi nga kanina ni Pastor, pagka ganun yung pagbabasihan mo ng mga himala ng Panginoon, mapupuno ito. Lahat ng mga ano dyan, pupunta rito. Tama. Pero hindi na ganyan yung panahon eh. Mm. Diba? Yung word, yung God in flesh ngayon, talaga na, hindi mo talaga makikilala eh. Dahil ang tingin mo lang, tao lang. Yung pala yung lahi na yun, God-man race pala yun. Amen. Tama. Grabe. She is very few. There won't be many saved. Oh, yeah. Just a very, very few. Kunti lang po talaga. Kaya mapalad tayo. Amen. Na kakaunti lang tayo rito, pero bahagi, may bahagi sa Panginoon. Amen. Amen. You say, well, there said thousands, yes, but they come up through the 1,000 years. Anong ibig niya sabihin? Yung 7 church ages. Yeah. Mula kay Pablo, mula dun sa Book of Acts, Mm. Day of Pentecost, hanggang dito po. Amen. Yun po yung bride. Tama. Yun yung tinutukoy ng prophet na second Eve, hanggang dumating yung but the bride came back because she was Alpha and Omega. Yung pala yung Amen. second bride, yung third bride. Amen. Walang Tama. third bride na naman. Di ba? Salamat sa Panginoon dahil nilalapat niyang mabuti yung yung mga quotation na yan na para maunawaan mo natin. Tama. Thank you, Lord. There won't be many saved. Sabi niya, they come up through the 2,000 years old bride body. Yes. With every age, where it come out, sabi niya. So can't you see where we're standing? Mm. Nakikita niyo ba kung saan tayo nakatayo ngayon? Tama. So life is in the grain again. Amen. What is it? Yung isang tinanim niya yung sarili niya 2,000 years ago na nag-iisa at ngayon dumami. Tama. Diba? Lagi natin nadidinig sa palay pag itinanim mo isang butil na yan at pagka tumubo yan, tapos namunga, kung isang palay lang yung bunga, lugi yung Panginoon, di ba? So ngayon dumami. Yeah. Diba? Dumami. Kaya salamat sa Panginoon talagang hindi siya lugi. Tama. Thank you, Lord. 2,000 years ago. So ito po yung tinatayuan natin. Just exactly the same. Exactly the same. That went in the ground 2,000 years ago. Same Jesus now. Sabi ng Yes. prophet ang linaw. The same Jesus in the Bride bride form. form. Ano ngayon ang forma ng Panginoon? Bride form. Bride form. Sa ating mga laman. Itong mga laman at buto na ito ngayon. Na lumalakad at hindi ma-recognize. Amen. Correct. Salamat sa Panginoon. Bahagi po tayo niya. Same Jesus in the bride form. Same power. Oh, yeah. Di ba? Yan yung talagang, sige nga, gawin nyo nga ito, maglakad nga kayo sa sinasabi ni Pastor kanina, di ba? Mm, yeah. Pero hindi yan yung Oo, hindi na ito yung panahon ngayon na gagawin ng Panginoon. Same church, same thing. Same word. Right. Sino ka daw ngayon? Sabi ng Panginoon,
Sabi ng prophet, dito, sa God's power to transform. Same word, sabi niya, di ba? Sure, they had to be predestinated. Ito Yeah. talagang nakatakda. At salamat sa Panginoon na Amen. predestinado yung bawat isa sa atin. Amen. Dito tayo. If it wasn't, you won't be there. Yeah. Pag hindi ka predestinado, talagang hindi mo maunawaan itong Hindi na. pinag-uusapan dito. That's all, sabi niya, certainly. Certainly. So now we can fellowship. Was through the riches of His Word. Yeah. And in which you are part of. Amen. Parte pala ako, parte ka. Kaya tayo nakakapag-fellowship. Amen. Diba? Paano? Yung iba nagpe-fellowship, diba? Iba-ibang mga motibo. Hindi talaga yung word ang pinag-fellowshipan nila. Kung ano-ano lang. Kaya, diba, kahit na magkakasundo ngayon sa ano, pero pag nakatalikod, nagsisiraan kung ano-ano mga sinasabi. Diba? Hindi yun ang tamang fellowship. Sabi ng prophet. Diba? Kailangan part ka. Because you are a part of the Word because He was the Word at the beginning. Amen. So, you're the Word now. Now. Ano sabi niya? You're the Word now. Ikaw Yeah. yung salita ngayon. Kaya sabi niya, same Jesus in the bride form. Pakalinaw po mga kapatid, di ba? Tama. Yeah. Kaya hindi nila matanggap to, ha? Sila na daw yung ganyan, sila na daw yung ganyan. Diyos. Di ba? Pag galing ka sa Diyos, ano ka? Diyos. Anak ng Diyos. Anak ng Diyos. Ganun lang kasimple. Hindi nila matanggap kasi hindi para sa kanila. Ito, binasa ni Pastor kanina, there's fine women. At ngayon, napalitan yung pangalan. She's now, sabi niya, you're now Mrs. Jesus Christ. There's Amen. only one Mrs. Jesus Christ. Kasi nga, yung bahagi na yun, di ba? Diyos. Amen. Kaya yung pangalan mo, hindi na yung luma na to, kundi yung bago na. Which Tama. is yun yung identity natin na part tayo ng Diyos, na Amen. male and female. Kaya Correct. salamat sa Panginoon sa mga bagay na yan na talagang nilinaw ng Panginoon sa ating kalagitnaan. Amen. At yun yung pinag-i-enjoyan po natin. Na Amen. hanggang sa ma-reach natin yung kasi yan po ang pinaka-element talaga ng body change. Pagpapalit ng mga di ba, katawan na to na talagang nagkakasakit. Minsan nagkakasakit. Pag-pray mo, bukas ibang sakit naman. Di ba? Yan yung mga kalagayan natin dito sa mga iba-ibang sitwasyon natin na, di ba? Dinadaanan. Pero salamat sa Panginoon dahil alam natin na merong kaganapan yun. Magaganap yun dahil yung kaganapan ngayon, nakita mo kung sino ka. Amen. Kaya yung mga bagay na darating, sigurado ka. Tama. Sigurado tayo na lahat ng mga bagay na yun ay tutuparin ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen. Right. Kaya purihin po ang Panginoon, yun lang po ang madadagdag ko dun sa Karating si Amen. Brother Paul. sino po? Galing sa bayan. Brother Paul. Brother Paul. Brother Paul, salamat. Yung kahapon, sama rin namin siya dun sa ano. Ang bilis eh, no? Sige, Pastor. Thank you. Amen. Salamat sa Panginoon mga kapatid. At minsan talaga, Bumalik pala siya sa dagat. dahil sa pinakamainam yung mapakinggan talaga yung Amen. tamang lapat. Mm. Kasi kung titignan natin ang nature, di ba? Nung ang Panginoon ay naglikha, nung Panginoon ang naglilikha, nung likhain niya yung mga may buhay na yan, lahat yan, napansin nyo, lalaki at babae. Mm. Yung aso, lalaki, babae. Yung pusa, lalaki at babae. Di ba? Meron siyang pinagkopyahan. Tama. At yun ay walang iba kundi yung kanyang sarili. Yes. Kasi siya man din, sabi ng propeta, ay lalaki at babae. Mm. Kaya nga pagdating sa millennium, makikita na mismo yung manifestation ng lalaki at babae sa pamamagitan ng hari at reyna. Mm. Tayo ba ay reyna? Yes. Tayo ay reyna. Kaya pagdating sa eternal age, ganun din, hari at reyna. Kaya hindi kumpleto yung hari kung wala yung reyna. Kaya sa panahon ng mga Hudyo, inaano nila ang Panginoon, pressure nila ang Panginoon. Sabi nila kay Lord, Panginoon, kailan mo ba talaga isasauli ang kaharian? Di ba? Hinahanap nila yung kaharian kasi nakakula sa kanila na magkakaroon ng isang kaharian. Anong sabi ni Lord? Nung paakyat na siya, nandun siya sa Mount Olives. Ang sabi ni Lord, hindi
hindi nakatalaga sa inyo na malaman ang lahat ng mga bagay nito. Pero ganun pa man, pumunta kayo sa Jerusalem dahil darating yung pangako. Bakit kaya pinutol ng Diyos yung ugnayan niya sa mga Hudyo? Di ba? Sa kalahati nung pinakahuling linggo, yung 7th week, bakit pinutol? 70th week, bakit pinutol? Di ba? Kasi kailangan na niyang tawagin yung bride. Amen. Kasi wala siyang ipapakilala sa Hudyo na reyna kung hindi niya muna tayo tawagin. Yes. Kaya pinutol niya muna yung ugnayan niya sa mga Hudyo at pumasok tayo para tawagin tayo at ilagay sa tama nating posisyon bilang reyna ng ating Panginoon. Pag natawag na tayo, ibabalik ngayon sa mga Hudyo yung biyaya. Yes. Ngayon, may sagot na ang Panginoon sa kanila. Di ba? Katulad ni Joseph. Di ba? Hindi naman aksidente na napunta siya sa Ehipto. Tama? Ngayon, pagdating niya sa Ehipto, doon siya nagkaroon ng asawa. Anong pangalan? Si Asenat. Ngayon, bago niya ipakilala yung kanyang sarili, dinala niya muna sa palasyo si Asenat. At ganun din ang gagawin ng ating Panginoon. Bago niya ipakilala yung kanyang sarili sa mga Hudyo, dadalhin muna niya tayo sa kalwalhatian. Yes. Tama mga Amen. kapatid? So, eksakto yung tipo. Ngayon, ipapakilala niya ngayon yung kanyang sarili sa mga Hudyo. Hindi lang ngayon siya yung ipapakilala niya, kundi kasama na rin niya yung kanyang nobya na magiging reyna niya Amen. pagdating sa millennium at pagdating doon sa tinatawag na eternal age. Pag sinabi nating reyna niya, kapareho niya. Amen. Sabi ng propeta, dapat kapareho niya. Di ba? Hindi naman po pwede na hindi niya kauri, hindi niya kapareha. At hindi ko lang naman yan sinasabi sa aking sariling isip lang. Alright. Yan ay Dami. nakasulat, yan Yes. ay nakalagay Tama. sa Bible man, sa Yes. mensahe man ng Amen. propeta. Napakaliwanag. At yun yung sinasabi nga ni Pastor kanina, na dakilang Great mystery. liwaga. Amen. Yun yung great mystery Praise na God. nais ng Diyos na ipahayag sa atin. At lalong na ging malinaw yan nung nabuksan yung selyo. Yes. Bakit? Sabi ng propeta, nung nabuksan ngayon yung selyo, mga kapatid, hindi na ito maunawaan ng nakararami. Ngunit merong iilan Amen. na makakaunawa. Praise God. Little, humble group Amen. ang mauunawa. Amen. Ano yung kanilang mauunawaan? Mauunawaan nila na sila ay galing kay Kristo Amen. at babalik din kay Kristo Amen. at mahayag sa huling araw. Amen. Glory. Di ba? So actually, mga kapatid, napaka simple. Ngayon, tulad ng sinabi, hinahanapan, sige nga, hindi kasi showy ang Diyos. Yan. Hindi showy si Tama. Kristo. Ngayon, sa katunayan, kaya nga hindi rin nila maunawaan si Christ at that time kasi siya nananalangin din. Tama? Siya ay nagpupuri din. Di ba? Ngayon ang tanong, ibig bang sabihin na nung nanalangin si Kristo, hindi na siya Diyos? Diyos. Diyos siya. Ngayon ang tanong nila sa propeta, kung siya yung Diyos, kung siya yung Ama, bakit siya nananalangin? Di ba? Oh, bakit siya nananalangin kung siya na mismo yung Diyos, siya na mismo yung Ama? At sabi ng propeta, bago ko sagutin yan, tanungin muna kita. Sagutin mo ako. Sabi niya, naniniwala ka ba ng Espiritu Santo na sa iyo, nanahan sa iyo? Sabi nung nagtanong, oo brother. O bakit ka nananalangin din? Di ba? Kasi nga, si Jesus Christ at that time, twofold being siya. Yes. Yung part niya na tao, yun yung Nanalangin. nananalangin, yun yung nagpupuri. Yun yung umiyak nung namatay si Lazaro. Tama? Tama. Pero hindi naman habang panahon, umiiyak Umiyak siya. si Lord. Hindi habang panahon, umiiyak tayo. Kasi nung Right. dumating din yung punto sa buhay niya, yung time na yon, sabi niya, nasaan si Lazarus? Di ba? Sino ngayon yung tumawag kay Lazarus mula sa libingan? Hindi naman iba siya din eh. Tama. Lazarus. Tama? Diyos ko. Oh.
Di ba? Kaya hindi nila naintindihan. Kahit tayo ngayon ay hindi rin maintindihan dahil ang nakikita nga lang sa atin, katulad ng Panginoon, yung man lang. Pero tayo, katulad ng sinabi ng propeta, tayo ay katulad ni Kristo na siya ay God-man race. Amen. Amen. May bahagi tayo na eternal na yun ang nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay. Kasi to begin with, hindi naman kayo mananatili. Sa dami ng mga pagsubok na pinagdaanan natin, 30 years ago, nakapunta ako dito, pero kayo pa rin naman yan. Diba? Sister Yuli, siya pa rin, parang hindi nagbago. Sister Merly. Diba? Ibig sabihin, merong isang bagay na nag-uugnay sa atin sa isa't isa. At yun yung isang buhay na galing sa Diyos. Sabi ng propeta, pag sinabi nyo na ngayon na kayo at ang Ama ay iisa, kagagalitan kayo ng mga tao. Itatakbil kayo ng mga tao. At yan ngayon, mga kapatid ko, ang nangyayari. Ngayon, hindi naman natin sinasabi totally na wala na yung himala. Di ba? Kasi pinapahintulutan din naman ng Diyos yan sa ating mga sariling pangangailangan. Pero hindi na yan para sa iba. Kasi kung yan ay gagawin natin sa iba, maniniwala sila sa atin. Pupunta sila dito. Hindi dun sa salita, kundi dun sa hiwaga. Sabi ni Lord, sumunod kayo sa akin, hindi dun sa mga naririnig ninyong salita, kundi nangabusog kayo. Di ba? Sabi ni Lord, sabi ni Pablo, kasi sabi niya, ang Kristo ninyo ay yung tiyan. Di ba? Sinabi ni Pablo yan. Ang Kristo nila ay yung kanilang tiyan. So lahat ng mga bagay na kanilang ginagawa ay para lang sa kanilang pangnatural, pakinabang. Pero sa atin, hindi lang, amen, hindi ko naman sinabi, hindi na natin kailangan yung natural, pero mas higit dapat natin ng pagtuunan, at yun yung eternal. Kasi sabi ni Lord, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added. Lahat ng mga bagay na yan ay pawang idaragdag. Ang mahalaga, yung kaharian. Nasaan ba yung kaharian? Nabasa natin. Ang kaharian ay nasa loob. Within us. Amen. Tama? Amen. At kung nandyan sa loob ninyo, kahit kailan, hindi kayo pababayaan. Sabi ni Haring David, wala akong nakitang mananampalataya na namalimos ng tinapay. Meron ba sa inyo namalimos? Oh. Wala. Kasi obligado ang Diyos na ibigay din naman yung ating mga pangangailangan. Diba ang prayer ni Lord? Bigyan mo kami ng pagkain araw-araw. Hindi yung panalangin ni Lord, bigyan mo kami, Panginoon, ng pagkain namin pang isang taon na. Walang ganun eh. Di ba? Tama ba ako? Bigyan mo kami ng aming makakain araw-araw. O hindi naman tinuro ni Lord na panalangin sa atin, Lord, lubos-lubusin mo na, Panginoon. Bigyan mo ako ng isang taon. Sa tingin nyo, maglalambing kayo kay Lord kung ibigay niya lahat. Hindi na kayo maglalambing sa Panginoon. Kaya pinahintulutan ni Lord na mangyari yan para lagi tayong maglambing sa Kanya. Tama? Tama. Obligado naman siya na ipagkaloob anuman yung ating pangangailangan. Di ba mga kapatid? So, salamat sa Diyos, mamayang hapon, iba yung ating service. If you may, si Brother Saldi, nandiyan naman yan. Kung ano man yung mga nasa ating mga puso, katanungan mo yan sa katuruan, everything na nasa inyong mga puso, pwede nating pag-usapan. Magiging topic natin yan. Ano man yan? Mga pinagdadaanan man dyan sa buhay, mga naririnig na kung ano-ano, mga balita, etc. Mga salita ng Panginoon, pwede natin pag-usapan. Mamayang hapon, magsimula tayo ng 2 o'clock. Kasi hindi tayo pwedeng magpakagabi kasi walang kuryente. Tayo ay tumayo mga kapatid, bago tayo manalangin. Awitin natin yung ang tanging alay ko, 75.
salamat sa iyo. Aking Panginoong Jesus, ako'y inibig mo at inangking lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makaya ng makapagkaloob. Mamahaling iyas na gintong hinubog ang aking dalangin. O Diyos, ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Pwede niyan sabay yung kung meron kayong offering. Ito akalain, Lord, na ako ay binigyang pansin. Ang taong tulad ko'y di dapat mahalin. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makaya ng makapagkaloob. Mamahaling iyas na gintong hinubog ang aking dalangin. O Diyos, ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Aking hinihintay ang iyong pagbabalik, Jesus, ang makapiling kay kagalat ang lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makaya ng makapagkaloob. Mamahaling iyas na gintong hinubog ang aking dalangin. O Diyos, ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Amen. Tayo ay umupo at manalangin sa Panginoon. Dakilan naming Diyos, kami ay nagpapasalamat sa tanghali na ito na Ikaw, Panginoon, ang siyang
nagkakaloob ng kagalakan sa aming mga puso at walang hihigit na makapagbigay maliban Lord sa iyong mga ipinapahayag na salita sa amin na lakip ang malinaw na pagkaunawa. Nawa ito Lord ang magbigay ng higit na inspirasyon sa mga kapatiran sa dako na ito, na tunay nga Panginoon na kahit kailan hindi mo sila pinababayaan. Patuloy Lord na pinatatag mo sila sapagkat hindi dumating ang katatagan kung walang mga pagsubok na dinaanan katulad ng ginto, na ito ay lalong naging dalisay kung ito ay idadaan sa mga pagsubok. Maraming salamat Panginoon. Nawa ikaw Panginoon ang patuloy pa na magkaloob kung anuman ang desire ng mga kapatiran. Kung meron man silang kahilingan, dalangin ko Lord na ikaw ang magkaloob ayon sa iyong sakdal na kalooban. Tuman Lord ay material na blessing, financial na blessing, physical, mga kagalingan sa mga nararamdaman ng katawan. Higit sa lahat Lord sa mga spiritual na mga pagpapala, sapagkat sinabi mo ito ang aming unahin at ang lahat ng mga bagay ay pawang idaragdag mo. At kung meron mga unspoken requests, I pray Lord na ikaw ang tumugon sa lahat ng ito ayon Lord sa iyong minagaling. Sa aming pansamantalang break, I pray Lord na patuloy mong bigyan ng inspirasyon ng bawat isa. Mamayang hapon kami Lord ay magpatuloy upang lalo kaming lumago, lalong tumibay at lalong mapuno ang bawat isa ng kagalakan na nagmumula sa iyo. At Lord, patuloy kang manguna sa amin sa gawain at patuloy ka din na magpala, pati na rin Lord sa mga kamay na ginamit mo sa pagkakaloob. Ibalik Lord ang kanilang ipinagkaloob ng higit pa sa mga pagpapalang ito. Sa iyo namin Lord, binabalik ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagdakila sa iyong matamis at makapangyarihan na pangalan, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ito Lord, ang aming dalangin. Amen. Amen. God bless po sa bawat isa. I love you with the love of the Lord. I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of God. Yes, I love you with the love of the Lord. Maro na. Church din yung aso.